Gumagawa na naman nga ako ng bagong design para sa mga bagong bracelet natin. Kailangan nga natin makarami ng bracelet na gagawin dahil sunod-sunod na yung mga ganap natin. What's up guys? It's me again, Tin. Panibagong araw, panibagong gawa na naman tayo ng mga bracelet. Dami nga tayong inaasahang ganap ngayong April and May kaya dinadamihan ko ang paggawa ng bracelet. Mga bagong design nga itong mga ginagawa ko at bago din yung mga beads na ginagamit natin. Hindi ko nga kasama si Warren sa paggawa ng bracelet kasi busy siya. Kung nagtataka nga kayo kung bakit hindi nyo siya nakikita sa mga vlog ko kasi nga nasa OJT siya. Next month pa siya makakauwi kasi halos 1 month yung OJT nila. Wala naman sigurong makakamiss sa kanya kasi wala naman yung jowa, diba? Ganito nga yung mga bagong design na nagawa natin sa bracelet natin. Hindi ko na nga ninagyan ng mga beads yan para naman maiba. Ito nga yung lubid na ginagamit ko sa paggawa ng bracelet. Pero hindi lang yan yung ginagamit kong tali sa paggawa ng bracelet. Tinay ko lang siya ang gawing bracelet at maganda naman yung naging outcome niya. Ganda nga din yung kulay niya at pang-aesthetic ito. Sa mga nagtatanong nga kung paano gumawa ng ganyang bracelet, panoorin nyo lang tong video na to at ituturo ko sa inyo. Hirap nga din gawin yung mga ganyang bracelet lalo na't wala yung beads. Paturo lang ako kay Lenggay kung paano gumawa ng ganyang bracelet. Una nahihirapan akong gawin pero nung nakabisado ko na nagiging easy na lang sa akin. Yung mga ganitong bracelet 30 pesos ko lang binebenta. Mura lang siya sa akin kasi wala naman siyang kasamang beads. So ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong mga bracelet. Gusto nyo nga matutunan yung mga design na ginagawa kong bracelet, tularan nyo lang itong mga ginagawa ko. Sa una mahirap pero pag nakasanayan nyo madali na lang to sa inyo. Yung mga ganitong design niya pwede siyang bracelet at pwede din siyang anklet. Hindi na kasi ako masyadong gumagawa ng mga anklet lalo na't wala namang bumibili ng mga ganito. Kung gusto nyong matuto ng mga ganitong design ng bracelet, panoorin nyo lang tong video na to para may matutunan kayo. Kung sumunod na araw nga dumating na nga yung mga beads na in-order ko sa TikTok. TikTok nga sa Shopee ako bumibili ng mga beads na nilalagay ko sa bracelet. Saka lang nga ako umorder ng mga beads pag naubusan na ako ng mga stock. Ano mo nga din suriin yung mga beads na binibili mo para naman maging maganda at maging maayos yung mga paggawa mo. Alam nyo ba nung nagsisimula ako, ang dami ding struggle na dumating sa buhay ko. Lalo yung mga unang pag-order ko ng mga beads, halos mali-mali lahat at hindi sakto yung mga binibili ko. Dami din akong naranasang fail dito sa paggawa ng bracelet at lalo na dito sa business ko. Hindi naman sa umpisa umaayon ang lahat. Kailangan mo ding maranasan ang pagdapa patungo sa mga pangarap mo. Hindi ko din alam nung una kung paano ko ibibenta yung mga gawa kong bracelet. Pero siguro sa tulong ng Diyos at tiwala sa sarili, nakayanan kong itawid ang lahat. Ano ba, ang saya ko noon nung nakabenta ako ng isang bracelet. Yung pinakaunang bracelet na ginawa ko at nabenta ko. Na rin siguro sa tiwala at tulong ng mga kaibigan ko at naipatuloy ko tong business na to. Ano ba, dahil sa paggawa at pagbebenta ko ng bracelet, ang dami kong natutunan. Sana dyan yung isang tabiang hiya at kapalan ng mukha. Kasi sa pagbebenta ng bracelet, kailangan mo maging matapang. Kasi hindi lang basta paggawa ng bracelet, hindi lang basta paglatag ng mga tinda mo. Kailangan din natin ng tiwala at pagpupursige. Kaya kayo kung pinanghihinaan kayo ng loob, huwag kayong sumuko, laban lang ng laban. Ito pa nga lang yung mga unang beads na in-order ko na dumating. Dami pa nga akong in-order na beads pero hindi pa dumadating. Iba't ibang kulay nga yung mga binili ko at iba-iba din yung mga design. Kaya nga nung sinabi ko kanina, kailangan mo ding piliin at isasahin yung mga binibili mong beads. Kasi kailangan din tong babagay sa mga kulit, lalo na sa mga lubid mo. Paggawa ng bracelet, hindi lang basta gawa. Kailangan mo ding i-mix yung mga color kung magkakabagay ba. Kapag ang bracelet hindi nakaayon sa kulay, hindi din nila ito magugustuhan. Karamihan sa mga size na beads na binibili ko, nasa 6mm at 4mm. 4mm, sakto lang yung liit niya. Pag 6mm naman, sakto lang din yung laki niya. Sa pagbili nga ng beads, kailangan mo din i-consider yung size niya. Sa karamihan sa mga beads na ginagamit ko, nasa 6mm at 4mm. So, eto na nga lahat yung unang beads na binili ko. So, kinabukasan naman, ito na yung second beads na in-order ko. Dito naman sa second order ko, puro round beads na yung mga dumating. Meron din dito yung mga pendant na ilalagay ko sa mga bracelet. Yung mga round beads na binili ko, halos 6mm lang yung size niya. Karamihan sa mga kulay na binibili ko, ito yung mga gusto ng mga bumibili. Kung magtatanong kayo kung magkano yung mga presyo ng beads, medyo may kamahalan din. Lalo na yung mga acrylic beads, hindi bababa sa 50 pesos yung price ng mga ito. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit mahal yung presyo ng bracelet na binebenta ko. Pero sa totoo lang, mura na yung 50 pesos kasi kung sa TikTok ka pa bibili, mas mamamahalan ka pa doon. So kinabukasan ulit, dumating na din yung ibang beads na in-order ko. Dito naman, puro small beads na at mga pendant yung mga binili ko. Umorder na din ako ng mga beads na gagamitin natin sa phone charm. Bukod nga sa bracelet ang binebenta ko, nagbebenta din ako ng mga phone charm at keychain. Nakakatuwa lang kasi madami din nakaka-appreciate ng mga gawa natin. Kasi dito madami tayong nakikilala at madami din tayong nagiging kaibigan. Dahil na din siguro sa pagdayo-dayo natin sa ibang mga eskwelahan. Pero sana dumami pa tayo at madami pa tayong mapuntahan. Madami din nagre-request na school na pumunta tayo doon pero hindi pa natin alam kung kailan. Pero guys, comment nyo lang kung saan gusto nyong pumunta ang Porcelas para may schedule natin kung saan tayo pwedeng pumunta. Para naman mamit pa natin yung mga ibang kaporcelas natin dyan. Lagi-lagi akong magpapasalamat sa inyo sa mga suporta nyo. Balang araw, dadami pa tayo
tayo. Madami-dami pa tayong pagsasamahan sa paggawa ng bracelet at paglatag ng mga gawa ko. Salamat sa pagsama sa akin mula umpisa. Yung mga taong hindi nang iwan at laging sumusuporta. Diyos na ang bahalang magbigay ng mga blessings sa inyo. Basta wag lang kayong mawalan ng pag-asa at laging manalig sa Diyos. Na kung ano man yung pinagdadaanan yung problema, lagi yung pagtibayan yung mga loob nyo. Huwag sumukot, laging matatag sa mga hamon sa buhay. Balang araw, sabay-sabay natin tuparin yung mga pangarap na hinahangad natin. Hindi man sa ngayon, pero unti-untihin lang natin, darating din tayo doon. Kaya sana maging isa kong inspirasyon sa inyo dahil walang imposible sa buhay. Tao lang din ako, pero kinakaya yung mga pagsubok at hamon sa buhay kasama ang Diyos. Dadapa din ako tulad nyo, pero bumabangon ako para ipagpatuloy ang hamon sa buhay. Kaya kayo kung may nakikita kayong nahihirapan sa buhay, hindi man natin sila natutulungan physically, pero sana isama natin sila sa mga panalangin natin. Sama-sama tayong umahon sa buhay, walang iwanan hanggang dulo. Lumipas man ng ilang panahon, ipagpapatuloy pa rin natin kung anong umpisan natin. So ito na nga yung mga design ng beads natin na gagamitin natin sa phone charm. Karamihan nga sa mga beads natin aesthetic, kasi karamihan sa mga bumibili pang aesthetic. So ito na nga yung mga last na beads na binili natin. Kinabukasan nga nito magsisimula tayong gumawa. Kailangan nga natin makarami para sa ganun madami tayong may benta. Pero sayang lang wala si Warren na kasama na natin gumawa. Pero kahit mag-isa akong gagawa, kailangan ko ding makarami. Nung nag-uumpisa nga ako lang din nga gumagawa. Kaya hindi tayo pwedeng dumepende sa ibang tao. Kaya sabi ko nga kailangan natin kayanin yung mga pagsubok sa buhay kahit tayo lang mag-isa. Dapat be independent with your own life. So kinagabihan nga nag-umpisa na akong gumawa ng bracelet. Inayos ko lang yung mga beads para naman maging organized yung paggawa natin. Sama ko nga din dyan si Marco sa paggawa at pag-ayos ng mga beads. Nag-enjoy na nga siyang mag-ayos ng beads kasi ginagawa na niyang laruan. So kahit ganun kailangan natin magpatuloy sa paggawa ng bracelet at makarami tayo. Kadalasan nga kapag gumagawa ko ng bracelet kasama ko si Marcos. Hindi naman siya makulit kasama lalo na pag binibigyan mo siya ng mga beads. Una nga ginawa ko yung mga phone charm dahil madali siyang gawin. Mga bagong design nga yung mga ginagawa natin para naman madami silang pagpipilian. Sa paggawa nga ng phone charm kailangan mo lang isakto yung mga laki at kulay ng mga gagamitin mo para naman maging maayos at maging sakto yung kalalabasan nito. Siguro isa sa pinakamahirap na parte ng pagiging crafters ay yung pagpili ng beads at kulay ng mga gagamitin mo. Kinakailangan din kasi na nakatugma ito sa kulay para naman aesthetic at maganda itong tignan. Kung makikita nyo wala pang laman yung screen na pinaglalagyan ko ng mga nagawa kong bracelet. Kakaumpisa ko pa lang kasi na gumawa ng mga bracelet pero mas inuna kong ginawa yung phone charm. Baka isusunod ko na lang na gawin yung mga bracelet. Kaya guys, huwag kayong magsawang mag-abang at manood ng mga video natin. Pwede lang kayong mag-comment sa mga taong gustong magpa-shoutout. Para sa mga susunod na vlog natin, pwede kayong ma-shoutout. Dami-dami pa tayong gagawing bracelet kaya abangan nyo na lang yung part 2 nitong vlog ko. Medyo mahaba na kasi pag tinuloy-tuloy ko pa ito. Baka mas lalo kayong maboring pag mahaba yung kwento. Don't worry, next time puro chismis na lang ang vlog ko para hindi kayo maboring. Charing lang, bawal yun, baka maban tayo. So paano ba yan? Abangan nyo na lang yung part 2 ng paggawa natin ng bracelet. Baka idugtong ko na rin yung part na naglatag tayo. So paano ba yan? Salamat sa panonood. Ako nga pala si Tin. Tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!